Ngayon mga kapatid, ang ating paksa ay tungkol sa panalangin. Panalangin kaugnay sa kaalaman ng kalooban ng Diyos. So knowledge of the will of God sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. So ang ating main verses, dalawa po ang main verses natin ngayon. Babasahin ko po dito sa Colossus 1:9 hanggang 10. Basahin po natin. Ang sabi rito, sa Colossus 1:9. Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. Tuloy po natin sa verse 10. Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, kung natatandaan ninyo, noong nakaraang April 12, nagkaroon tayo ng aralin tungkol sa life-changing prayer o yung panalangin na makapagbabago ng ating buhay. Na doon ay tinalakay natin ang nilalaman ng panalangin ng Apostol Pablo para sa mga Kristiyanong taga sa Efeso, chapter 3, verse 14 hanggang 19. Ito naman ngayon, dito sa Colossus 1:9 hanggang 10, ay isa na namang panalangin ni Apostol Pablo na masasabi natin na kapag nagkaroon ng katuparan sa buhay natin, ay tunay na magkakaroon tayo ng malaking pagbabago sa ating buhay Kristiyano, sa ating Christian life. Kapag nangyari sa atin yan, yung verse 9 and verse 10 na binasa natin. Ang ating main verses ngayon, yung Colossus 1:9 hanggang 10, ay maaari nating mahati sa dalawang bahagi. So, ano yung dalawang bahagi yun? Sa verse 9, yan yung number 1, ang nilalaman ng panalangin. Yung diwa ng panalangin ni Apostol Pablo. At yung sa verse 10 naman, yung number 2, ay ang layunin kung bakit ganun ang kanyang panalangin. So pag-aralan po natin mga kapatid. So ang nilalaman ng panalangin, kunin natin yung verse 9 sa ating main verse. Kunin muna natin yung mga unang parerala. Ang sabi, kaya't mula ng araw na aming marinig ito. Ibig sabihin, nakita natin ang talata ay nagsimula doon sa salitang kayat. So nangangahulugan po ito na isa na naman itong konklusyon o may kaugnayan doon sa nauna. Kayat no? So parang konklusyon din yan nung nauna. Parang sinasabi na yung nauna, yun ang dahilan nito. Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo. So, merong nagtulak kay Apostol Pablo at sa kanyang mga kasamahan na manalangin para sa mga taga-Kolosas. Manalangin at humiling para sa mga taga-Kolosas. Ano ba yun? Maganda mapag-aralan din natin yung nauna ron. Kung ano ang dahilan, kung bakit na-encourage silang manalangin para sa mga taga-Kolosas. Ito po ang dahilan mga kapatid. At itong mga dahilan ito, makakuha tayo ng maraming aral dito. Umpisa natin sa Kolosas bago dumating yan, verse 9. So sa Kolosas 1:3. Ang sabi po rito, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa aming pananalangin para sa inyo. So, palagi silang thankful sa Panginoon Diyos sa kanilang mga prayers para doon sa mga taga-Kolosas. Bakit? Anong dahilan? Sumunod na talata. Sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus, ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. So, yun ang dahilan. Nakabalita sila na ng tungkol sa pananampalataya
kay Kristo Jesus nung mga taga-Kolosas. Hindi lamang pananampalataya, kundi yung kanilang pananampalataya merong aksyon. At ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. So merong balita sila bukod sa nananampalataya kay Kristo Jesus. Ang mga taga-Kolosas, taglay-taglay pa rin nila sa kanilang buhay yung pag-iibigan nila sa isa't isa. Dahil sabi, ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Yung mga banal dyan sa English, saints. Alam niyo sa Biblia, gaya ng paliwanag natin noon, pag sinabing saints, hindi naman yan yung mga santo na dinadasalan. Ang tinutukoy lang dyan na mga saints, yung mga Christians. Yan yung mga nananampalataya kay Kristo. Mga nabubuhay pa yan, hindi mga patayan. So, meron silang pag-ibig sa isa't isa bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. So, tungkol yan sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi sa ano pa mang bagay, no? Tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus na balitaan nila Apostol Pablo, kaya yun yung nagtulak sa kanila para manalangin, magpasalamat para sa mga taga-Kolosas sa Diyos. Pero ituloy natin ang basa at makikita natin paano sila nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo Jesus at nagresulta yun doon sa pag-ibig nila sa isa't isa. Ito ang sabi, sumunod na verse. Dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan ang Ebanghelyo. Sa mga kapatid, yun ang dahilan. Yung verse 5 ang dahilan ng verse 4. Yung verse 4, yung kababasa lang natin ngayon, kanina, di ba? Na tungkol sa pananampalataya at sa pag-ibig nila sa isa't isa. At yun, nangyari yun dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit. So, may kaugnayan yan doon sa tinanggap nilang pag-asa. At nalaman nila na may pag-asa silang nakalaan para sa langit o para sa kanila sa langit dahil, sabi rito na inyong narinig nung una sa salita ng katotohanan. Alam natin salita ng katotohanan, nilinaw dyan ang Ebanghelyo. At alam natin, ang tunay na Ebanghelyo ay nakasulat sa Biblia. Bagamat wala pa naman Biblia noong araw, pero ang kanilang narinig ay sa salita ng katotohanan. Mula doon sa salita ng katotohanan, nalaman nila na meron silang pag-asa na nakalaan sa langit. Sapagkat yung salita ng katotohanan na tinutukoy dyan, yung salita ng Diyos na nagtuturo ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Yun yung gospel eh. Di ba? Yung mabuting balita tungkol kay Kristo. Ngayon mga kapatid, paano nila nadinigan yung ebanghelyo, yung salita ng katotohanan? Kung tutuloy natin ang basa, na dumating sa inyo, ano yung dumating sa kanila? Yung salita ng katotohanan, yung gospel. Dumating sa kanila. Gayon din naman kung paanong ito ay namunga at lumago sa buong sanlibutan ay gayon naman sa inyo. Mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. So tingnan ninyo, no? Yan ay hindi tungkol sa sekta yan. Hindi tungkol sa pagpasok sa anumang organisasyon. Tungkol yan sa pananampalataya. Dahil sabi, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Alam natin, ang pag sinabing biyaya ng Diyos, yan yung biyaya ng Diyos sa kaligtasan natin. Bakit tinawag na biyaya? Sapagkat libre, walang bayad biyaya. Ang tanging magagawa lang ng tao ay tanggapin ang iniaalok ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, yung mga taga-Kolosas nakarating doon sa ganong kalagayan na narinig nila, naintindihan nila ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. At dumating sa kanila yon, kung paano dumating din yon at namunga at lumalago sa buong sanlibutan. Ibig sabihin, kumakalat na yung mabuting balita tungkol sa kaligtasan dulot ng ating Panginoon sa Kristo doon sa lugar na yan noong unang siglo pa.
At ang sabi pa, kung tutuloy natin ang verse 7 naman, ito ay inyong natutuhan kay Epaphras, na aming minamahal na kapwa alipin. Siya ay isang tapat na lingkod ni Kristo alang-alang sa inyo. So ginamit na instrumento ng Diyos si Epaphras, yung kasamahan nila Apostol Pablo. So si Epaphras ang siyang nagbalita kila Apostol Pablo dito sa verse 8, at siya rin naman sa amin ang nagpahayag ng inyong pag-ibig sa Espiritu. So sa pamamagitan ni Epaphras ay nalaman ng mga apostol gaya ni Pablo yung kalagayan ng mga taga-Kolosas na yung mga binasa natin, na sila ay merong pananampalataya kay Kristo. At bukod sa pananampalataya kay Kristo, meron silang pag-ibig para sa mga banal. Ibig sabihin, merong aksyon yung kanilang pananampalataya. Resulta yun sa pag-ibig. At nangyari yun, mga kapatid, dahil nakadinig sila ng salita ng katotohanan, nakadinig sila ng ebanghelyo. Naunawaan nila na meron palang nakalaan para sa kanila sa langit. Makikita natin din dun sa mga talatang nabasa natin kung ano talaga ang layunin ng gospel. Isa sa mga pangunahing layunin. Siyempre, number 1, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At yung kaugnay ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa, nabasa natin na nalaman nila na sila'y merong nakalaan para sa kanila sa langit. So yung pag-asa ng mga Christian, talagang nakafocus yan doon sa mga pangako ng Diyos na hinihintay natin na nasa langit. So, hindi tungkol sa buhay lamang na ito ang gospel. Kung tutuusin ay konti lang tungkol sa buhay nito. Ang higit sa lahat, kaya tayo nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. Dahil sa turo ng Ebanghelyo, dahil sa mga pangako ng Diyos. Isa yon sa mga dahilan. Alam natin na hindi lang ang buhay para dito sa daigdig, kundi alam natin na pansamantala lang tayo rito. At ang focus ng isipan natin, ng hope, ng ating pag-asa, ay yung mga bagay na hinihintay natin ay pinangako ng Diyos na sa langit. So, ganun yun. Dahil sa mga dahilan na yun, ay pumasok yung ating main verses. Kaya, sabi dito, kaya't mula ng araw na aming marinig ito. Yun yung narinig, di po ba? Yung binasa natin sa verse 1 hanggang 8. Yung kalagayan ng mga Kristiyano doon sa Kolosas. Nung marinig nila yon, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo. So, yun po. At sa paghiling, so ito na po yung prayer ni Apostol Pablo. Ito na po yung nilalaman ng panalangin ni Apostol Pablo. Ano ang prayer niya? Na ang sabi riyan, na kayo'y punuin ang kaalaman ng kanyang kalooban. So, tumigil muna tayo dyan. So, yun ang isa sa laman ng prayer ni Pablo. Punuin ang kaalaman ng kalooban ng Diyos. Ano yung kaalaman? Knowledge. Filled with the knowledge of His will. So, yun ang gustong mangyari ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Na bagamat sila may pananampalataya na, ay diretso pa rin na kinakailangan sila mapuno ng kaalaman ng mga kagustuhan ng Diyos. Alam nyo, ang kaalaman ng kalooban ng Diyos ay nakukuha natin sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng kanyang salita. Doon natin nalalaman Mamaya makikita nyo rin yung ibang talata na gagamitin natin doon. Pero yung kaalaman, mga kapatid, ay hindi natapos sa kaalaman lang. Kasi yung kaalaman, knowledge lang yan no? Kailangan mapuno tayo niyan. Mapuno tayo ng knowledge pero hindi natatapos dyan. Dahil yung sumunod na sinabi rito, punuin ang kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. So, yun ang purpose ni Apostol Pablo. O yun pala yung panalangin ni Apostol Pablo na
Punuin sila ng kaalaman ng kanyang kalooban na may kaugnayan doon sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. So tatlong bagay yan mga kapatid nakita natin. Gusto niya magkaroon sila ng, mapuno sila. Alam niya meron ng kaalaman eh. Pero mapuno pa rin. Mapuno pa rin ng kaalaman. Ibig sabihin talagang makumpleto. Pag sinabing mapuno, parang nagpapahiwatig yan sa atin na hindi lang ganyan yung dapat ninyong malaman. Kailangan dagdagan nyo pa. Diba? Punuin nyo. Mapuno kayo ng kaalaman tungkol sa mga kalooban ng Diyos. At yung kaalaman na yan, dapat may kaugnayan doon sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. Yung spiritual wisdom and understanding. So nakita na natin dyan, knowledge of the will of God ang kailangan. Number 1, no? Kaalaman ng kalooban ng Diyos. Number 2, sa buong wisdom and understanding. So, number 3, understanding. Pero, anong klaseng wisdom and understanding? Hindi yung wisdom na itinuturo ng sanlibutan, kundi yung wisdom and understanding na itinuturo ng Diyos. Sapagkat sabi, spiritual wisdom and understanding. Pag-aralan mo na natin bahagya ang kahulugan ng tatlong salitang yan. Yung kaalaman, karunungan, at kaunawaan. Yan yung laman ng prayer ni Pablo. Napunuin sila ng kaalaman, no, sa buong kaalaman ng spiritual wisdom and understanding. So ang kaalaman mga kapatid, by definition, pag titingnan natin sa mga kahulugan yan sa dictionary, ang kaalaman ay ang kolektibong impormasyon at mga katotohanan na nakukuha sa pamamagitan ng edukasyon o karanasan. Ang kaalaman ay kamalayan. So, knowledge. So, yung knowledge, nakukuha yan sa education, sa pag-aaral. Maring hindi naman kailangan formal na pag-aaral at tinutukoy lang dyan. Kundi, katulad nito, yung ginagawa nating pakikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos, nakakakuha tayo ng mga kaalaman. So, mga impormasyon yan na nakukuha natin yan. At yung mga impormasyon na yan, maaari makuha mo sa pag-aaral o kaya sa experience, sa karanasan. So, nagkakaroon ka ng kamalayan sa ganung bagay. Alam mo na ganyan, nabasa mo ganyan, nabasa mo rito na ganito, nabasa mo sa ibang talata o pagkakataon na ganun pala. So, parang pagbabasa ng Biblia, kung ilalagay natin yan sa pagbabasa ng Biblia, marami tayong alam na mga talata ng Biblia. Dahil halimbawa, basa ka ng basa ng Biblia. So, maraming impormasyon na nakukuha ron. Pero yung impormasyon na yun, hindi po pwedeng yun lang yun, na hanggang dun lang yun. Nabasa mo, na-memorize mo. Doon lang ba matatapos yun? Kailangan pumasok yung tinatawag na wisdom o yung karunungan. Kaya yung karunungan, mga kapatid, ay ang kalidad ng pagkakaroon ng isang mahusay na judgment o yung paghatol. Yung judgment hindi sa hukuman. Yung parang pagdidesisyon batay sa kaalaman. So mula sa knowledge, nagkaroon tayo ng knowledge, kailangan natin ng wisdom. Paano natin ngayon i-apply yung knowledge na yan? Paano natin pagduduktong-duktongin yung mga nabasa natin? Paano natin bibigyan ng kaugnayan yan sa isa't isa, ng practical na kaugnayan? So, wisdom ang tawag doon. Kaya sabi na iba, sa ngayon sa mga nabasa ko, ang wisdom, application ng knowledge. Pero hindi pa natatapos dyan. Dahil meron pang kaunawaan, yung tinatawag na understanding. Ano ba yung understanding, mga kapatid? Ang understanding, ang pagkaunawa, ay ang kakayahang maintindihan, ang nalalaman at ang pagpipilian. Yung choices nung isa. Ano yung choices? Yung choices, doon mo in-apply yung wisdom. Marami kang alam, marami kang nalaman, so i-apply mo yung wisdom mo, mamimili ka ngayon. Kaya nga sabi nito, ito ang pagsasakatuparan ng iyong desisyon. Ito ang kaalaman at karunungan na isinasagawa. So yung action na yun. Yung mula sa knowledge, kailangan meron kang wisdom. Inugnay-ugnay mo yung mga knowledge mo. O mula sa wisdom naman, kailangan ma-apply na pareho yun.
Kaya sabi rito, ito ang kaalaman at karunungan na isinasagawa. Alam niyo mga kapatid, tinignan ko lang yan sa dictionary. Yung mga kahulugan na yan. Ngayon, kung meron man kayong ibang isipan tungkol dyan, wag na natin pagtalunan yan. Ito na lang. At least may idea tayo, di ba? Kaya tinignan ko yan. Ito mga kapatid, dahil nabanggit yung kaalaman tungkol sa salita ng Diyos o tungkol sa kalooban ng Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, na yun ang panalangin, na magkaroon ng kaalaman, yung mga kapatid doon, punuin. May kaalaman na, kundi punuin ng kaalaman sa buong karunungan at kaunawaang espiritual. So, kaalaman, karunungan at kaunawaan. Kung hindi kayo sang-ayon doon sa definition na nakuha ko sa iba't ibang mga dictionary, na tinagalog ko lang, pero ito mahalaga rito. Punta tayo sa Biblia. Paano natin mararating ang kaalaman, karunungan at kaunawaan? Alam natin mahalaga ang prayer. Yung prayer ni Apostol Pablo, nanalangin siya para sa mga taga-Kolosas na makarating sila sa ganung kalagayan. Na magkaroon sila na punuin sila, hindi lang magkaroon, punuin ng kaalaman ng kalooban ng Panginoon Diyos sa buong spiritual wisdom and understanding. Alam nyo, alam naman natin pag prayer lang at wala tayong gagawing action, ano mangyayari sa atin? Wala rin Parang yung kasabihan nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Parang ano lang yan yung nananalangin ka, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Tamad ka naman. Capable ka naman magtrabaho, napakabatugan mo naman, di ba? Paano ka bibigyan ng Diyos ng pagkain sa araw-araw? Na sa bagay, nakakakain din yung tamad. No? Lalo na sa Pilipinas, yung mga ayaw magtrabaho. Sinasabi kong tamad, yung capable ka magtrabaho, hindi ka naman disable, pero ayaw mong magtrabaho dahil tinatamad ka. O paano magkakaroon ng bisa yung prayer natin? Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw, wala ka namang ginagawa. No? Siyempre, una, prayer. Importante katuloy yung prayer. Pero yung prayer, kailangan, meron din tayong pagkilos. Pero doon muna tayo sa prayer. Sa prinsipyo. Sa prinsipyo na saan ba nanggagaling yung kaalaman, karunungan at kaunawaan na kailangan natin? Dito sa Kawikanan sabi, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. O diyan pa lang magkakaroon tayo ng pag-iisip na hindi darating sa iyo yan ng kusa lang. Na wala kang ginagawa at tinatamad kang gumawa. Pero una, makikita natin sa Panginoon ang gagaling. Ang alin, tatlo yan, kompleto yan. No? Wisdom. For the Lord gives wisdom. So may wisdom na nabanggit, karunungan. For His mouth, o from His mouth, mula sa kanyang bibig, come knowledge and understanding. So mula sa kanyang bibig, doon nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan. So kailangan, ano ba yung nanggagaling sa bibig ng Panginoon Diyos? Salita niya. Di ba? Kaya sa sumunod na verse dito sa Awit 119 verse 130, ang paghahayag ng iyong mga salita ng Diyos, ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. So nagkagaling sa Panginoon yung tatlong bagay na yun. Kaunawaan, kung mabalikan natin yung verse kanina, karunungan, nagbibigay ang Panginoon yan. Sa kanyang bibig nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. Binigyan na nga tayo ng Diyos kung paano, ng paraan kung paano natin mararating yan. Ang paghahayag ng iyong mga salita, galing sa bibig niyan. So, ibig sabihin, hindi naman literal na madidinig mo yung boses ng Diyos. Nakasulat na nga ang salita ng Diyos na binigkas niya sa pamamagitan ng mga propeta at ng mga kanyang ginawang kasangkapan upang maisulat ang kanyang mga salita. Huwag na nating hintayin na makadinig pa na tayo ng tinig na papasok sa tenga natin, nabubulungan tayo ng Diyos. Eto na, nakasulat na sa banal na kasulatan ang mga dapat nating madinig. So, kailangan natin ng pag-aaral ang salita ng Diyos. Magpe-pray tayo, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Bigyan mo po ako ng knowledge. Tamad ka mag-aral ng Biblia. Tamad ka magbasa. Yung makinig na lang, tinatamad tayo.
Paano makakarating tayo? Paano natin madidinig ang salita ng Panginoon? Eh yung makinig ka na nga lang, ayaw mo pa. Parang boring na boring ka. Ayaw patakbuhin ang utak mo. Pag inaantok ka sa pakikinig, sa pag-aaral, paglabanan mo. Kung ang tingin mo ron ay isang importanteng bagay, yung pakikinggan mo. Eh, alam natin, importante ang salita ng Diyos. So, ganun yun, mga kapatid doon. Bagamat kailangan ng prayer, pero sa prayer, na humingi tayo ng karunungan, eh umaksyon tayo. Binigyan na tayo ng instrumento ng Diyos, ang kanyang salita. Mararating natin yung tatlong bagay na yan. Alam nyo, kahit hindi nyo ma-define masyado yan, sapagat debatable minsan ang meaning yan. Nagko-conflict yung sa unawa ng mga tao, yung knowledge and understanding. Parang minsan pinag-ahalo yan. Knowledge and understanding. So whatever, mga kapatid, whatever na nabanggit ni Pablo, knowledge and understanding, manggagaling yan sa Panginoon. No, kailangan natin hindi lang knowledge, kailangan natin ang understanding. Yung knowledge, parang nag-aral ka sa eskwelahan, nakatapos ka nga, hindi mo naman may apply sa buhay mo. Di ba? Hindi mo ma-apply yan. Sa dami nung nabasa mo, walang application. So, kailangan mo ng wisdom and understanding para magkaroon ng katuparan yan sa buhay. Mapakinabangan yung pinag-aralan. Yung salita ng Diyos, kapag yan hindi ka kumilos tungkol dyan, wala kang understanding, wala kang wisdom, ang alam mo lang, memorize ng mga talata sa Biblia. Pero doon ang gagaling yun. Dahil hindi ka magkakaroon ng understanding at saka wisdom kapag wala kang pinagmulang kaalaman. So, kailangan ng number 1, salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon, kapag dyan tayo natuto, itutulak ka niya para magkaroon ka ng wisdom, para magkaroon ka ng understanding. So, importante ang salita ng Diyos. Doon ka na rin ihahatid niyan eh. Kapag basa ka ng Biblia at naiintindihan mo yun sa konteksto ng banal na kasulatan, ihahatid ka rin yan sa wisdom. Sapagkat, kaya ako nasabi yan, sapagkat, at sabi nga dyan, yung binasa natin ngayon dyan, di ba? Karunungan nanggagaling sa Panginoon, sa kanyang bibig, nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. Pero kailangan natin ng action dyan, no? Mamaya makikita nyo. Ito, nabasa na natin. Ito yung isa pa na payo sa atin. Sa James 1:5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At yun ay ibibigay sa Kanya. Kaya nga, hinihingi sa Diyos yan eh. Dahil sa Diyos nanggagaling ang karunungan. Maging si Pablo, ipinapanalangin niya na punuin sila ng karunungan, yung mga taga-Kolosas. Kasi siyempre dapat dependent tayo sa Diyos. Aasa tayo ng karunungan na nanggagaling sa Diyos. Pero palagi ko inuulit, hindi lang magpe-pray ka. Tutunghayan mo rin, pag-aralan mo yung kaalaman na itinuturo ng kanyang salita para ihatid kanya sa karunungan at sa pagkaunawa. Ito kasi, aksyon ang kailangan eh. May nabasa ka na may impormasyon. Sinabi sa iyo ng kaalaman, ito gawin mo. Sinabi sa iyo ng kaalaman, ng knowledge mo sa talata halimbawa ng Biblia, ito gawin mo. Hindi mo ginagawa, paano ka makakarating? Di ba? Alam niyo, chapter 1 ng James yan, binasa natin, na humiling ng karunungan. Pero dyan niya rin sinabi sa verse 22, nating babasahin na kailangan, may nabasa ka, may napakinggan ka, tuparin mo. Ang sabi rito, tingnan ninyo. 1:22. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. So, kailangan maging tagatupad tayo ng salita na ating napakinggan. Hindi raw tagapakinig lamang. So, yung mga knowledge na ating nababasa sa Biblia, mga salita ng Panginoon, tuparin natin yun sapagat yun din naman ang tinuturo ng Biblia. Pag nagbasa tayo, katulad nito, knowledge yan ha. Knowledge yan, nung yung nabasa natin, kailangan pala maging tagatupad ako ng salita. So, itinuturo sa atin ang kaalaman na tuparin natin ang salita. Kailangan pala na hindi ako tagapakinig lamang. Di ba? O pag ginawa natin action yan,
Magbubunga yan. Magbubunga yan ng wisdom, ng pangunawa. Lalago tayo, mapupuno tayo. Sisigla tayo, lalakas ang ating pananampalataya, magkakaroon tayo ng malapit na relasyon sa Diyos. Ito pa sabi, tuloy lang natin yan sa James para makita natin ang halaga na tayo'y hindi lang nakikinig, kundi tinutupad pa natin. Sabi rito, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ng kanyang likas na muka sa salamin. So doon itinulad ang taong nakikinig ng salita pero hindi naman tinutupad yung kanyang napakinggan. Salita ng Diyos ang pinag-uusapan natin dito na pinakikinggan na dapat tuparin. Pag ganun daw tayo, nakinig lang tayo para tayong tao na tumingin. Tingnan natin yung mukha natin sa salamin. Tapos, ano mangyari? Maya-maya sabi sa verse 24, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung anong kanyang katulad. Meron bang ganyan tao? Na pagkatingin mo ng mukha mo sa salamin pagkaalis mo roon agad, ang sabi nito, agad at once, forgets what he was like. Ganun ka ba pagtingin mo sa salamin pogi pala ako. Tapos pag tanggal na mukha mo ron, pogi nga ba talaga ako? Tingnan ko nga ulit, pogi nga. Diba? Walang ganun mga kapatid. Ibig sabihin nakakalimutan mo itsura mo agad-agad. Hindi mo makakalimutan ang itsura mo. So ano pinapakita dyan? Parang mangmang, kamangmangan. Wala sa sariling pag-iisip. Ang alin? Yung nakikinig ka ng salita ng Diyos at hindi mo naman tinupad. So pangit na kalagayan yun, di ba? Hindi magandang kalagayan. Tuloy pa natin. Yung sumunod pa rin. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, ay nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa. So yung tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. So ganun yun. Kaya tayo sumasang-ayon din naman na kapag nananampalataya ka kay Kristo, dapat ang pananampalataya natin kay Kristo, nagbubunga yan ng mabubuting gawa. Kaya mga kapatid, yung pananampalataya natin, nanggaling sa pakikinig natin, hindi lang naman yun ang itinuturo na knowledge ng banal na kasulatan. Tinuturoan din tayo ng knowledge kung paano tayo mamumuhay. Ang kailangan lang, sundin lang natin. Magkaroon tayo ng wisdom, application, and understanding, di ba? Ng pagkaunawa kung paano natin isasakatuparan yan sa buhay natin. Madidevelop yan kapag tayo aral ng salita ng Diyos. At siyempre, kulang yung sarili natin, kailangan natin ng panalangin din. Na humingi tayo ng wisdom sa Panginoon Diyos. Humingi tayo ng kalakasan na ang kanyang mga salita ay mangyari nga sa buhay natin. So, yung ating part 1. Part 1 pa lang yan. Napunuin ang kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang spiritual. Yun yung prayer ni Apostol Pablo na marating natin yung ganong level. At pinag-aralan natin kung paano tayo makakarating doon. Kailangan mapuno tayo Punuin ang kaalaman ng kanyang kalooban. Hindi yung nananampalataya kay Kristo tapos na. Hindi ka na dumadalo sa pagtitipon, ayaw mo na magbasa ng Biblia. Bihira ka na rin manalangin. So dapat tayo talagang ma-filled, mapuno, madagdagan, talagang mapuno doon sa level na kumbaga sa baso, umabot tayo doon sa bunganga ng baso, ma-fill tayo. Hindi yung isang kutsaritang knowledge lang. Ang pinahaba pa ng Diyos ang buhay natin, hindi agad tayo tinigok Hindi agad tayo kinuha Nung tayo unang nanampalataya Hindi naman tayo yung katulad nung kasama ni Kristong napako sa cross talagang mamamatay na siya doon. Tayo pinahaba pa ng Panginoon ng buhay. So dapat habang humahaba ang buhay natin sa daigdig nito, nadadagdagan ang ating kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos. Para makarating tayo doon sa tinatawag na
sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. So dapat yung tatlong yan nasa atin eh. Pero mapapansin nyo, nagsisimula yan sa pagkarinig natin ng ebanghelyo, ng salita ng katotohanan. So dapat tuloy-tuloy lang ang pag-aaral. Palagi ko nga sinasabi, hindi tayo lalago, hindi tayo sisigla sa ating pananampalataya kung hindi tayo palaaral sa Biblia. Importante yan, palaaral sa Biblia. Baliwala ang awit natin. Baliwala yung banda natin sa music ministry kung hindi tayo aral sa salita ng Diyos. Dapat balansin natin lahat yan. At lahat yan, ang pundasyon yan, mga kapatid. Ang pundasyon yan, hindi musika. Ang pundasyon yan, kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos. Yung musika, mga kapatid, yung mga papuri natin sa Panginoon, yan eh, nag-uugat din eh, doon sa kaalaman natin sa salita ng Diyos. Pero yung kaalaman sa salita ng Diyos, hindi naman nanggagaling sa music eh. Resulta na lang yun. Resulta ng ating kaalaman, umabot tayo sa wisdom at pagkaunawang espiritual. Kaya lang iba eh, nandun lang sa music eh. Akala nila makapagpapasagla sa kanila yung ganda ng tugtugan. Hindi mga kapatid, sapagkat yung ganda ng tugtugan kahit sa club makikita mo yan eh. Sa mga concert, no pansalibutan makikita mo. Kaya nga pati yung mga ano nga, 'di ba? Yung mga organisasyon na nagtuturo ng maling aral. Ang gaganda rin ng banda nila eh. So hindi yung kaya ako nababanggit yung mga kapatid para sa mga kabataan. Yung mga kabataan mahilig sa ganun eh. Akala nila na-touch na sila dahil ang ganda ng tugtugan. Akala mo lang 'yon. Kung na-touch ka doon sa banda at tamad ka naman mag-aral ng salita ng Diyos, baliwala lahat yan. So, hindi ko minamasama Dinidevelop pa nga natin ang ating music ministry. Dinidevelop natin yan. Alam niyo yung mga tinugtog kanina? Ito, mga lately, mga magdadalawang linggo na. Itinatag ng mga kapatid, kasama tayo ron, encourage natin ng mga kapatid na magtatag ng ministry na kung tawagin natin recording ministry. Nire-record ngayon ng maayos, mas mas maganda yung mga awitin na ginagamit natin. O, di ba mas maganda yan kaysa nung una? Yung pinatugtog kanina, mas maganda kaysa yung mga unang broadcast natin. Sapagkat yan, sinadya na yan. Sa pagtutulungan ng iba't ibang mga kapatid. Ibig sabihin, sang-ayon tayo ron, pagandahin natin ang music ministry natin. Pero itinuturo natin, dapat habang pinagaganda natin ang music ministry natin, pinaunlad natin ang pagpupuri natin sa Diyos sa pamamagitan ng mga tugtog at mga awit. Wag nating kakalimutan ang kasipagan natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat diyan nakaugat lahat yan. Dahil mula sa pag-aaral ng salita ng Diyos, uunlad ang ating music ministry rin. Pero kailangan natin ang kaalaman ng kalooban, ng will ng Panginoon. Makukuha natin yan sa kanyang mga salita. At yan ay gagawin sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. So yun mga kapatid, sana maunawaan po natin yan. Yung kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos. So kahit nakaka 34 minutes na ako, magtiyaga kayo mga kapatid, konting-konti lang to. So yun yung prayer. Ito ang layunin. Bakit? Ganun ang panalangin ni Apostol Pablo. Yung sumunod na verse. Maiksi lang naman itong pangalawa. Upang. So ito yung nais ni Pablo na maging resulta ng kanyang panalangin na sila'y mapuno ng will ng Panginoon sa buong wisdom and understanding na spiritual. Di ba? Bakit ganon? Sabi ni Pablo, upang kayo lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakalulugod sa Kanya. Sa makatuwid, mga kapatid, tungkol yan sa Christian life natin. Kapag narating natin yung sinasabi ni Pablo na napuno tayo ng kaalaman, ng knowledge sa will ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, sa buong kapuspusan at
sa buong pospos, teka, nakakalimutan ko yung exact wordings nun, no? Sa buong karunungan pala, sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual, no? Pag narating natin yan yung nasa Colossus 1:9, ito daw mangyayari sa atin sa 1:10, di ba? Ano mangyayari sa atin? Makalalakad tayo ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakalulugod sa Kanya. Ibig sabihin, matutuwa sa atin ang Diyos. Dahil ang magiging Christian life natin ay magiging karapat-dapat sa Kanya. Yung lumakad dyan, yung pamumuhay, ang tinutukoy dyan, mga kapatid. So, mahalaga, mga kapatid, kung paano tayo kumikilos at mamuhay sa araw-araw. Di ba? Importante yan eh. Nandiyan na yung action eh, ng ating pananampalataya. Yan na yung resulta. Kaya sabi nga rito, sumunod dyan, no, namumunga sa bawat gawang mabuti. So, hinahanap sa ating mga Kristiyano yan. Na hindi lang natin sinasabi tayo nananampalataya kay Jesus, kundi nagkakaroon ng bunga ang ating pananampalataya. Namumunga sa bawat gawang mabuti. Pag sinabing bunga, di ba prutas yan? Ano ba yung bunga? Bunga yan yung pakinabang mo eh. Pakinabang ng magsasaka, doon sa, yung prutas, yung bunga, pakinabang ng magsasaka, doon sa itinanim niya eh. So, kung i-relate natin sa ating pananampalataya, yung salitang bunga, ibig sabihin, yan yung magandang pakinabang na nakikita sa atin bilang mananampalataya. At ang bungang tinutukoy dyan, mga gawang mabuti. So, kailangan natin gumawa rin. Huwag natin sasabihin na nananampalataya tayo kay Jesus tapos hindi naman nagbabago ang buhay natin. Eh siguro, kaya hindi nagbabago, kulang tayo sa kaalaman at kulang tayo sa wisdom, kulang tayo sa understanding. Importante mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon yun. Baka mamaya marami lang tayong alam na talata sa Biblia, hindi naman natin ina-apply sa buhay. Kailan i-apply natin sa buhay? Makonsensya tayo, di ba? Sa mga nalalaman natin, ayusin natin, tingnan natin. Humingi tayo sa Panginoon ng wisdom at ng understanding. Sa ganun, yung mga kaalaman natin, mga knowledge natin sa salita ng Diyos, may apply natin sa buhay natin. Hindi pwedeng tagapakinig lang tayo, hindi natin tinutupad. Kailangan din ng gawang mabuti. Bagamat, hindi naman tayo maliligtas dahil sa mga gawang mabuti. Pero yung tunay na pananampalataya, nagre-resulta yan sa paggawa ng mabuti. Hindi tayo naligtas dyan, ha? Dahil sa gumawa tayo ng mabuti. Ang kaligtasan natin, sabi sa Epeso, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So, gift of God, yung salvation. Naganap yan dahil nanampalataya tayo doon sa biyaya ng Diyos. Di ba? Biyaya ng Diyos. Libre. Kaya sinabing biyaya, walang bayad. Kaya sabi nga, hindi sa pamamagitan ng gawa. Sumunod na verse, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. So, hindi tayo naligtas dahil gumawa tayo ng mabuti o gumawa tayo o mabait tayo. Hindi ganon. Ano nauna? Yung kabaitan natin, yung kabutihan? Hindi. Ang nauna dyan, nanampalataya tayo kay Kristo. Yun ang importante dahil hindi sa pamamagitan ng mga gawa, maliligtas tayo. Pero dapat natin maunawaan yung 2 talatang yan tungkol sa kaligtasan. Yung unang talata na binasa natin, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Talagang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, yan ang salvation. At ang pananampalataya natin kay Kristo, kung sincere lang tayo, tinutupad natin ng salita, ay magiging karapat-dapat tayo dahil magbubunga yan ng mga gawang mabuti. Pero hindi dahil sa gawa, tayo naligtas. Diba? Tuloy pa natin yung verse na yan. Bagamat sinabi na hindi dahil sa gawa tayo naligtas, pero kinakailangan pa rin gumawa tayo na mabuti. Dahil sabi dito sa verse 10, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Nakita nyo, no? Para sa mabubuting gawa. Kaya tayo created in Christ Jesus, sabi Diyos sa talata. Kaya tayo, nalikha ng Diyos, parang panibagong buhay ang binigay niya sa atin nung tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para daw, for good works,
o para gumawa ng mabuti. Ang sabi rito, na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So may landas tayong dapat lakaran bilang mga mananampalataya kay Kristo. Pag sinabing lakaran, talagang yan ang magiging lifestyle dapat natin. Ang mga Kristiyano, tayo sinasabi natin naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero kailangan yung pananampalatayang yun, merong aplikasyon sa buhay natin sa araw-araw. Meron tayong landas na tatahakin. Bagamat dapat nauunawaan natin yan. Hindi yan ang nakapagligtas sa atin. Huwag natin paghiwalahin yung pananampalataya at sa bunga nun. Hindi tayo maliligtas sa gawa lang. Kasi kung gawa lang yan, wala kang pananampalataya, hindi ka maliligtas dyan. Ano makapagliligtas sa atin? Yung pananampalataya na nagbubunga ng mabubuting gawa. Pero hindi ka gagawa. Hindi naman mahirap gumawa kung may pananampalataya ka talaga eh. Dahil bibigyan ka ng biyaya ng Panginoon Diyos na gumawa ng mabuti. Hindi natin sinasabing perfecto tayo. Pero nagkakaroon tayo ng kalakasan. Kaya nga nagkakaroon tayo ng biyaya, grace. Tulungan tayo ng Panginoon. Yung lakas natin ang gagaling sa Diyos. Parang kanya mga salita ay matupad natin sa buhay natin. Oo, nagkakamali tayo. Minsan talagang na-aksidente tayo na magkamali sa ating gawi. Pero dapat habang tumatakbo ang araw, nadadagdagan ng ating mga araw sa daigdig na ito. Dahil sa patuloy na pag-aaral sa salita ng Diyos, dapat na-improve tayo sa ating lifestyle. So may Christian lifestyle talaga tayo na dapat tahakin. Hindi yan tulad ng lifestyle ng sanlibutan. At yan mauulad tayo dyan. Basta patuloy lang tayo mag-aral. Tuparin lang natin kung ano yung napapakinggan natin. So yun mga kapatid. So yan yung nakita natin sa verse 10. No? At dyan sa Epeso. Ngayon balikan natin yung main verse natin doon sa purpose. Ang purpose kanina upang kayo lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti. Ano pa? At lumalago sa pagkakilala sa Diyos. So dapat umuunlad tayo. No? Increasing in the knowledge of God. So nag-i-increase dapat, di ba? Parang inulit lang ulit ni Apostol Pablo yung tungkol sa knowledge na punuin tayo dito, increasing in the knowledge of God. Kanina, mapuspos o mapuno ng kaalaman o knowledge tungkol sa kanya mga kalooban. So, dapat lumalago tayo ng ating relasyon sa Diyos. Paano mangyayari yan? Ito sabi ni Apostol Pedro naman, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Palagi natin ginagamit yan talat lang yan kasi para encourage kayo. Encourage tayong lahat. Huwag tayo magsasawa sa pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Ang sabi na, no? Gaya ng mga sanggol na bagong panganak. Alam natin yan. Palagi na lang pinapaalala sa atin yan. Yung sanggol na bagong panganak, makasosurvive. Hindi lang makakasosurvive, madedevelop pa ang kanyang physical body. Magiging mature siya. Pero saan siya nagsisimula? Doon sa purong gatas, di ba? Doon sa malinis na gatas. Doon kinumpare ni Apostol Pedro naman ang ating Christian life. Hindi tayo magiging malnourished tayo. Ika nga, kapag tayo'y kulang sa spiritual na gatas. Yung spiritual gatas yan, salita ng Diyos, tingnan nyo sa ilalim, sa Modern King James Version. Milk of the Word. Huh? Desire the sincere milk of the Word as a newborn babes, so that you may grow by it. Uunlad lang tayo talaga. Gusto nyo mag-grow? Salita ng Diyos ang kailangan natin. Yan ang magpapalago sa atin. So, dahil sabi ni Apostol Pablo, no? At lumago sa pagkakilala sa Diyos. O paano ka lalago? Hindi ka lalago sa patambling-tambling lang. Kailangan mag-aaral ka ng salita ng Diyos. So, ganun yun mga kapatid, no? So, lumago. Balikan natin yung 10. Natutunan natin dyan sa layunin ni Apostol Pablo
na tungkol sa kung bakit siya nananalangin ng gano'n na punuin ng kalooban, ng punuin ng kaalaman pala ng kalooban ng Diyos sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. Upang, number one, lumakad tayo, pamumuhay. Marating natin yung ganun lifestyle, di ba? Na karapat dapat sa Panginoon. At namumunga tayo. Merong bunga yung ating pananampalataya. At ang bungang hinahanap nun yung sa bawat gawang mabuti. At yung pangatlo, yung nakakulay dilaw dyan ay lumalago tayo sa pagkakilala sa Diyos. Yan tatlong bagay na yan, napakahalaga sa buhay natin para umulad tayo sa ating pananampalataya. So yun yung layunin, verse 10 yan. Yan yung layunin doon sa nabasa natin sa verse 9. So pupunta na tayo sa paborito na marami, ang ating aral o mensahe. Joke lang o yan. So ito na yung huling bahagi ng ating aralin. Mga huling tagubilin tungkol sa ating napag-aralan. So ilang mga talata na lang ito mga kapatid. Ang babasahin natin mga kapatid ay karugtong lang nung ating main verse. Main verses. Yung ating main verses ay verse 1:9 hanggang 1:10. Yung 1:11 ay masasabi nating karugtong ito sa konteksto nung pinag-uusapan natin tungkol sa panalangin ni Apostol Pablo para sa mga Kristiyanong taga-Kolosas. Tingnan niyo sa verse 11. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian, para sa lahat ng katatagan at pagtsatsaga na may galak. Basahin natin buo yung English, no? Being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy. Pansinin nyo, wala ba kayo napansin dyan? Sa Tagalog version, para bagang nagsisimula si Pablo ng bagong paksa, no? Samantalang doon sa English Standard Version at sa maraming English version, mga kapatid, nung tinitingnan ko yan, kasi na-intriga ako being strengthened, parang continuation pa no? Continuation pa ng 10, di ba? Ano ba yung 10 na pinag-uusapan natin kanina, di ba? Continuation, tingnan, balikan natin, no? Tingnan natin kung ma-atras natin ng, so 9 yan, no? 9, so yung 10 yan, di ba? Na upang kayo lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala. Sa baba, sa English, hindi pa tapos yung pangungusap. Semicolon pa Magkakarugtong. Kaya nga dito sa binasa natin ulit, sa ating aral mensahe, talagang continuation pa, being strengthened with all power according to His glorious might. So parang yan, na pinalakas ng lahat ng kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian. Sa mga kapatid, bagamat yung Tagalog, ganyan nung simula, pero kung titingnan naman natin sa context, hindi naman out of context yung verse 11 sa Tagalog. No? Tingnan natin sa konteksto. Na yung sinasabi ni Pablo sa verse 10 na tungkol sa ating paglakad, sa ating pamumuhay, sa ating paglago, bahagi ito na tayo palakasin sa buong kapangyarihan na ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian. Ano ipinapahiwatig niyan, mga kapatid? Ibig sabihin, hindi ka dapat maging Kristiyano na lupay-pay lang, nagigewang-gewang lang. Kinakailangan lumakas tayo sa ating pananampalataya, sa ating relasyon sa Diyos. Sabi yan, palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian. Di ba kailangan maging malakas tayong Kristiyano pagdating sa spiritual life natin? Kailangan maging matatag tayo. Bakit? Kasi yung sumunod dyan, dyan din. Highlight lang natin. Para sa lahat ng katatagan at pagtsatsaga na may galak. So yun ang dahilan, mga kapatid. Para sa lahat ng katatagan
at pagtsatsaga na may galak. Alam niyo lahat ng pinag-usapan natin sa verse 9, 10, and 11, tungo yan sa lalakas tayo sa ating pananampalataya at magiging matatag tayo at pagtsatsaga na may galak. Bakit gaya ng sulat ni Apostol Pablo? Pinapaiwatig lang yan mga kapatid na kailangan na maging matatag tayo. Kailangan meron tayong pagtsatsaga na may galak. Saan ba natin kailangan yan? Di ba kailangan natin yan sa mga pagsubok sa buhay natin? Sa mga pagtitiis, kapigatian, sa mga tukso na dumarating sa atin sa kabila ng lahat ng mga ito. Sabi, meron pa ring galak. Alam nyo, ang isang Kristiyano magiging matibay kapag narating niya yung level na pinag-uusapan natin na tayo'y napuno tayo ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. Sa buong kapuspusan niya na tayo'y magkaroon ng wisdom and knowledge. So ganun yun mga kapatid, na kahit na ano mangyari sa atin, hindi tayo bibitaw sa ating pananampalataya. Bakit hindi tayo makakabitaw? Kasi napuno tayo ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. So yun ang layunin nun. At sa ating huling talata, ang sabi rito sa 12, na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Nagpapasalamat sa Ama. Karuktong pa rin yan, di ba? Karuktong yan sa magiging resulta ng ating kalagayan sa harap ng Diyos kapag narating natin yung sinasabi ni Apostol Pablo na napuno tayo ng kaalaman ng will ng Panginoon at ng knowledge and understanding. Di ba? Nagpapasalamat tayo na nagagawa natin palaging magpasalamat sa Diyos sa ating panalangin. Bakit? Kasi tumibay na tayo sa ating pananampalataya. Dahil ginawa niya tayong karapat-dapat, talagang nare-realize natin, ang sabi riyan, nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos, hindi dahil binigyan tayo ng swerte sa buhay na material. Pero kasama rin yun. Na binigyan ka ng mga material, pero hindi yun ang paksa rito Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil ginawa tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal. Tungkol sa buhay na walang hanggan na naman yan. Tungkol yan na naman sa pagkabuhay na maguli. Tungkol na naman yan sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sapagkat yan talaga ang tungkol sa Ebanghelyo. Diyan tayo hihatid yan. So hindi natin nakikitang isang napakalaking bagay ang mga pagsubok at mga paghihirap sa digdig. Dahil natatabunan yan ng mga dakilang pangako ng Diyos. Mga kadakilaan ng ating mga mamanahin sa Diyos dahil sa tamang pananampalataya kay Kristo. Hindi natin alintana kahit na anuman ang mangyari sa ating mga pisikal na kalagayan sa buhay nito. Dahil ang iniisip natin, ang itinuturing natin na pinakamahalagang kayamanan na ating natagpuan sa buhay nito ay nung makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Nang maunawaan natin ang mensahe ng Ebanghelyo, na maunawaan natin na merong mga naglalaang mga mana sa atin dahil sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating pagsampalataya sa Kanya. So mga kapatid, kailangan magpatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag kayong papayag na lilipas ang buong linggo na hindi kayo nakapakikinig, nagbabasa ng Biblia. Kung po pwede nga lang, araw-araw, isang talata na babasa natin, pinagbubulay-bulay natin. Pero huwag nating pababayaan mga kapatid, na huwag lilipas isang linggo, haba nun, isang linggo, 7 days, hindi ka nagbasa ng Biblia. Tapos hindi ka pa rin nakadalo sa pagtitipon. Hindi ka pa rin nakapakinig. At huwag kayong magsasawa sa ating mga ginagawang
paghahayag, pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat nakita natin sa buong pag-aaral natin ngayon, diyan nagsisimula ang kaalaman. Hindi ka magkakaroon ng wisdom pag walang kaalaman ng salita ng Diyos. At lalong di ka makakarating sa understanding. So, nagmumula yan sa bibig ng Panginoon. So, hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat. Hanggang sa muli, tayo po'y maling manalangin. Purihin natin ang Panginoon.